Sa tuwing nababanggit ang salitang Hamas, kadalasang kaugnay ito ng mga balita tungkol sa bakbakan sa Gaza, mga rocket attacks, o hostage situations. Pero ano nga ba talaga ang Hamas? At paano sila naiiba sa mismong mga ordinaryong Palestinian? Bumalik tayo sa huling bahagi ng dekada 80. Panahon iyon ng First Intifada. Ito ay isang malawakang pag-aalsa ng mga Palestinian laban sa Israeli occupation ng West Bank at Gaza Strip. Noong panahong iyon, may malakas na grupong lumalaban para sa kalayaan, at ito ang PLO o Palestine Liberation Organization, na pinamumunuan ni Yasser Arafat. Pero sa gitna ng kilusang iyon, may bagong grupo na lumitaw, mas relihiyoso at mas radikal, at ito ang tinatawag na Hamas. Ang ibig sabihin ng Hamas sa Arabic ay ZIL o kasigasigan, pero ito rin ay acronym, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya o Islamic Resistance Movement. Meaning, isang kilusang Islamic na naniniwalang tungkulin nilang labanan ang occupation. Para sa Hamas, ang Palestine mula Ilog Jordan hanggang Dagat Mediteraneo ay dapat manatiling Islamic land. Para sa kanila, hindi dapat magkaroon ng Israel bilang hiwalay na estado sa loob ng lupang yon. Ang Hamas ay naniniwala na ang armed struggle o paggamit ng armas ay lehitimong paraan para palayain ang lupain at protektahan ang mga Muslim sa Gaza at West Bank. Kabaligtaran ito ng ibang Palestinian groups na bukas sa two-state solution. Ang Hamas sa kanilang charter dati ay tinutulan ito. Bagamat may ilang leader na bukas sa negosasyon, marami pa rin ang kumakapit sa paniniwalang laban hanggang wakas. Noong 1990s, lalo silang lumakas dahil sa dalawang bagay. Una, sa suporta ng Israel mismo. Sa simula, pinayagan ng Israel ang mga religious charities na konektado sa Hamas bilang pangkontra sa sekular na PLO. Pangalawa, sa panahon ng alitan, nagkaroon ng suporta ang Hamas sa mga mahihirap na Palestinian sa Gaza. Kasi bukod sa armado sila, mayroon silang social services. Nagtatayo sila ng eskwelahan, ospital, at nagbibigay ng tulong sa mga pamilyang walang-wala. Para sa maraming pamilya sa Gaza, ang Hamas ay hindi lang fighter, kundi nagbibigay ng tulong na hindi kayang ibigay ng mahina at hati-hating Palestinian Authority. Noong 2006, nagulat ang mundo dahil nanalo ang Hamas sa Palestinian legislative elections. Naging opisyal na bahagi sila ng gobyerno. Pero dahil hindi sila kinikilala ng US, EU at Israel bilang legitimate, kinansela ng marami ang suporta sa Palestinian Authority. Kalaunan, nagtulak ito ng kaguluhan. Nagkaroon ng armed conflict sa pagitan ng Hamas at Fatah, ang partido ng PLO. Sa huli ay nahati ang gobyerno. Isa sa West Bank na kontrolado ng Fatah at Palestinian Authority at isa sa Gaza Strip na kontrolado ng Hamas. Kaya kung mapapansin mo kapag sinabing Hamas attacks Israel from Gaza, hindi ito buong Palestine. Gaza lang ang stronghold nila. Bakit tinatawag silang terrorist group ng maraming bansa? Dahil sa mga rocket attacks, suicide bombings, at pag-target sa mga sibilyan na itinuturing na war crimes sa ilalim ng international law. Para sa supporters nila, resistance ang tawag dito. Pero para sa international community, ito ay acts of terror kapag sibilyan ang tinatamaan. Marami ring tao sa Gaza ang napipilitang mabuhay sa pagitan. Hostage sa kontrol ng Hamas at biktima ng mga bombang pinapalitaw ng Israel bilang ganti. Hindi lahat ng Palestinian ay Hamas. Sa katunayan, maraming ordinaryong Palestinian ang walang choice. Hindi sila fighter at hindi rin sila kasapi. Sila ang nahuhuli sa gitna ng digmaan. Kapag umatake ang Hamas, sasagot ang Israel at sila ang nauubos. Mga bata, babae, mga pamilya. Ito ang cycle na paulit-ulit. Galit, atake, ganti, at sa dulo, sibilyan ang paniguradong talo. Pero bakit nga ba may Hamas? Sa mga taon ng pananakop ng Israel sa mga lugar gaya ng West Bank at Gaza Strip, dumami ang hinanakit ng mga Palestinian. Araw-araw nilang nararanasan ang paghihigpit, checkpoints, at kawalan ng kontrol sa sarili nilang lupa. Dahil dito, isang grupong may layuning lumaban ang unti-unting nabuo. Tugon nila ito sa matagal ng hinanakit. Sa panahong iyon, ang PLO or Palestine Liberation Organization ang kinikilalang pangunahing boses ng mga Palestinian. Ngunit ang PLO ay may sekular na pananaw. Ibig sabihin, hindi ito nakasentro sa relihiyon.
Dito nagkaiba ang landas ng Hamas. Isa itong Islamist group na naniniwalang dapat itayo ang isang Islamic Palestinian state na nakaangkla sa batas at paniniwalang Islamiko. Ang Hamas ay hindi basta-basta sumulpot. Ito ay sanga ng Muslim Brotherhood mula sa Egypt, isang kilusan na matagal nang naniniwala sa pagsasanib ng Islam at pamahalaan. Ang kanilang paniniwala ay ang pananampalataya ay dapat isabuhay, hindi lang sa loob ng mosque, kundi pati sa pamamahala ng bayan. Ayon sa original na charter ng Hamas noong 1988, ang kanilang layunin ay hindi lang ang palayain ang Gaza at West Bank, kundi ang buong Palestine, kabilang na ang mga lugar na ngayon ay sakop na ng Israel. Hanggang ngayon, ang pangalan ng Hamas ay nananatiling sentro ng kontrobersya. Para sa ilan, sila ay terrorist group, pero para sa iba, sila ay tagapagtanggol ng isang bayang matagal nang walang kalayaan. Pero bakit sinasabi ng iba na hindi mabubuo ang Hamas kung walang occupation? Tama ito sa konteksto. Walang Hamas noong 1948 at wala ring Hamas noong early decades ng conflict. Ang pinaka-active ay PLO or Palestine Liberation Organization noon. Pero noong late 1980s, dahil sa First Intifada o maluwakang uprising laban sa Israeli occupation, lumakas ang radical Islamic groups gaya ng Hamas. Ang kanilang narrative ay simple. Kung walang sumasakop, walang resistance group na lalaban. Ibig sabihin, sinasabi ng supporters na ang Hamas ay bunga ng occupation at hindi ugat. Maraming tao ang sumusuporta sa Palestine dahil nakikita nila ang imbalance. Heavily armed modern military versus trapped civilians. Nakikita nila ang daily occupation, checkpoints, settlement expansions at demolitions. Nakikita rin nila ang libu-libong bata na nasasawi sa bombings. At bakit minsan pati Hamas ay may supporters? Hindi ibig sabihin na gusto nila ang Hamas mismo, kundi ang sinasabi nila ay kung walang Hamas, sino ang magtatanggol? Wala kaming sariling army. Para sa ilan, ang Hamas ay simbolo na may lumalaban, kahit mali ang methods nito minsan. Pero kailan nga ba matatapos ang gulo at magkakaroon ng ceasefire? Madaling sabihin mag-ceasefire na lang. Ang Israel karaniwan sa mga nakaraang cycle ng labanan, for example noong 2014, 2021 at maging ngayon, Israel ang madalas na tumatanggi sa immediate ceasefire. Lalo na kung hindi pa raw nila natatapos ang mission na wasakin ang Hamas military wing. Sinasabi nila na kung titigil kami agad, hindi matatapos ang threat. Para sa kanila, tuloy ang airstrikes para daw durugin ang Hamas tunnel system, rocket launchers at commanders. Sa kabilang banda, hindi rin palaging tinatanggap ng Hamas ang mungkahi ng ceasefire, lalo na kung sa tingin nila ay hindi ito patas o makatarungan. Bakit nga ba? Dahil sa karanasan nila, may mga pagkakataon na ipinapahayag ng Israel na titigil muna sila sa opensiba. Kunwari ay para sa kapayapaan. Ngunit sa likod ng katahimikan, nagpapahinga lamang pala ang Israel, nagpapalakas ng puwersa, at muling bumabalik para umatake. Sa mata ng Hamas, ito ay isang taktika, isang pansamantalang pahinga na ginagamit para maghanda sa susunod na opensiba. Kaya naman kapag may ceasefire proposal, humihingi ang Hamas ng malinaw at makatarungang kondisyon. Hindi lang simpleng pagtigil sa putukan, kundi pagbubukas ng mga border, pagpapalaya sa mga bilanggo, at higit sa lahat, pagtigil ng occupation sa kanilang lupa. Para sa kanila, ang tunay na kapayapaan ay hindi lang pagtigil ng putukan, kundi pagbibigay ng katarungan sa mga taong matagal nang nawalan ng karapatan. Sino ang laging talo? Madalas ordinaryong Palestinian civilians dahil wala silang bunkers, Iron Dome, or safe zone. Ang Gaza ay sobrang siksik na lugar, one of the most densely populated sa mundo. Kapag tumama ang bomba, buong neighborhood apektado. Ospital, mga school at refugee camps. Maraming Palestinian ang gusto ang ceasefire at diplomatic solution. Pero ang Israel kapag may atake ng Hamas, mas pinipiling tapusin ang airstrikes hanggang maabot ang military goal nila. Kaya humahaba ang conflict. Ang Hamas naman ay ginagamit ang ceasefire bilang leverage para makuha ang demands nila. Bukas na border, prisoners, lifting blockade. Sa dulo ng lahat ng ito, iisa ang malinaw.
Sa bawat putok ng baril, sa bawat bomba, sa bawat headline, laging tao ang talo. Hindi politiko, hindi opisyal, kundi mga ordinaryong tao na ang tanging nais ay mamuhay ng payapa. Pero ang tanong, hanggang kailan? Ako po si Kiz at ito ang kasaysayan at katotohanan. Maraming salamat sa panonood.